Magandang umaga po sa inyong lahat. Maging sa inyo po, Kuya Chris. Matagal na po akong nakikinig sa inyong channel. At matagal ko na din pong pinag-isipan ang sumulat sa inyo upang ibahagi ang isang karanasan na nagpabago sa aking buhay. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Elias. Isang simpleng magsasaka na naninirahan sa isang liblib na barangay sa Ilocos Norte, sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa lugar na ito, kung saan ang mga bukid ay umaabot hanggang sa abot tanaw at ang mga bundok ay nagsisilbing hadlang sa mundo sa labas, ang mga kwento ng mga nilalang na hindi makatao ay hindi lamang alamat kundi bahagi ng aming araw-araw na buhay. Hayaan niyo po sanang ikwento ko sa inyo ang isang bagong salaysay tungkol sa isang aswang na hindi katulad ng mga lumang kwento na narinig na ninyo. Ito ay aking sariling karanasan na nabuo mula sa aking alaala. Sa gitna ng malawak na kapatagan ng Ilocos Norte, kung saan ang hangin ay laging may halong alat mula sa dagat at ang mga puno ng mangga ay nagsisilbing lilim sa tirik na araw, matatagpuan ang aming maliit na barangay na tinatawag na San Isidro. Ito ay isang lugar na tila nakalimutan na ng panahon, kung saan ang mga bahay ay gawa pa rin sa nipa at kawayan. At ang mga ilaw sa gabi ay nagmumula lamang sa mga gasera at ilang poste ng kuryente na madalas ay nawawala kapag may bagyo. Ako ay naninirahan sa isang maliit na bahay sa gilid ng bukid, kung saan ako ay nag-aararo ng lupa mula umaga hanggang gabi. Ang aking buhay ay simple lamang. Paggising sa madaling araw, pagtatrabaho sa bukid at pag-uwi naman sa gabi upang magpahinga sa ilalim ng bituin. Ngunit sa kabila ng katahimikan na ito, may isang lihim na bumalot sa aming nayon. Isang lihim na unti-unting lumalabas sa anyo ng mga anino. Sa nayon na ito, may isang pamilya na kilala sa kanilang kakaibang ugali. Ang matandang si Aling Teresita. Ito'y isang matandang babae na naninirahan sa isang lumang bahay sa dulo ng daan. Siya ay kilala bilang isang manggagamot na gumagamit ng mga halamang gamot upang pagalingin ng mga may sakit. At ang kanyang anak na si Luisa, isang magandang babae na may mahabang buhok na kulay itim. Madalas itong makita sa bukid na tumutulong sa kanyang ina sa pagtitipon ng mga dahon at ugat. Si Luisa ay may asawa na ang pangalan ay Pedro, isang matipunong lalaki na nagtatrabaho bilang mangingisda sa malapit na ilog. Ang kanilang anak na si Tomas, isang batang lalaki na halos 10 taong gulang. Madalas ito na naglalaro sa paligid ng nayon, na may mukhang walang muwang sa mga panganib ng mundo. Isang gabi, habang ako'y naglalakad pauwi mula sa bukid, naamoy ko ang isang kakaibang amoy na sumasama sa hangin. Ito ay parang amoy ng sariwang dugo na hinaluan ng bulok na laman. Isang amoy na hindi karaniwan sa aming lugar, na puno ng sariwang hangin mula sa dagat. Ako ay tumigil sandali at iniisip kong ito ay galing sa isang hayop na namatay sa daan, ngunit wala naman akong nakita. Sa mga sumunod na araw, ang mga alingaw-ngaw ay nagsimulang kumalat sa nayon. Ang mga manok at baboy ng mga kapitbahay ay nawawala ng hindi alam kung sino ang may gawa.
Subalit may mga bakas ng paa sa lupa na parang hindi sa tao o hayop na kilala namin. Ang mga matatanda ay nag-uusap tungkol sa mga lumang alamat, ngunit walang nagsasabi ng lantaran. Ako bilang isang taong mahilig sa mga kwento ng nakaraan ay nagsimulang maging maingat sa gabi, na laging may hawak na itak kapag lumalabas. Habang lumilipas ang mga araw, ang nayon ay nanatiling tahimik sa ibabaw, ngunit sa ilalim ay may lumalaking takot. Si Aling Teresita ay madalas na makita sa kanyang hardin na nag-aani ng mga kakaibang halaman na hindi karaniwan sa aming lugar. Siya ay may mukhang payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay parang may lihim na nakatago. Si Luisa naman, sa kabilang banda, ay nagsimulang maging maputla na parang hindi natutulog ng maayos. Si Pedro ay laging nasa ilog na bumabalik na may mga isda na tila masyadong marami para sa kanyang pagsisikap. Si Tomas ay nananatiling masaya, subalit minsan ay nakikita siyang nag-iisa sa gubat na parang may kausap na hindi nakikita. Ako ay nagsimulang mag-obserba ng palihim at iniisip kung may kinalaman ng pamilyang ito sa mga nawawalang hayop. Isang hapon, habang ako ay nagpapahinga sa ilalim ng puno, napansin ko ang isang kakaibang tunog mula sa bahay ni Aling Teresita. Ito ay parang isang mahinang ungol na parang hayop na nasasaktan. Lumapit ako ng dahan-dahan, ngunit wala naman akong nakita maliban sa isang anino na mabilis na nawala. Mula noon, gabi-gabi na akong hindi makatulog. Iniisip ang mga posibleng paliwanag. Ang mga bituin sa langit ng Ilocos ay parang mga mata na nagmamasid, at ang hangin ay nagdadala ng mga bulong na hindi ko maintindihan. Ang nayon na dating payapa ay nagsimulang maging lugar ng mga lihim, at ako ay nasa gitna nito, na handang harapin ang hindi alam. Sa pagpapatuloy ng mga araw, ang mga pangyayari ay nagsimulang maging mas madalas, na nagiging sanhi ng aking pagdududa sa lahat ng bagay sa paligid ko. Ang bukid na dating aking tahanan ay naging lugar ng takot, at ang mga kapitbahay na dating kaibigan ay naging mga sospek sa aking isipan. Ito ang simula ng isang karanasan na magpapabago sa aking pananaw sa mundong ito. Isang kwento na puno ng misteryo sa gitna ng Luzon. Habang lumalalim ang gabi sa San Isidro, ang mga anino sa mga puno ay parang buhay na gumagalaw, na nagdadala ng isang pakiramdam ng hindi katiyakan sa bawat sulok ng nayon. Nagsimula akong maging mas maingat sa aking mga gawain, na laging nagdadala ng isang maliit na krus na gawa sa kahoy na binigay ng aking yumaong ina. Ang mga bukid na dating puno ng buhay ay nagsimulang maging tahimik ng labis, na parabang ang mga ibon at insekto ay natatakot sa gitna ng gabi. Sa mga sumunod na linggo, ang mga nawawalang hayop ay nagsimulang maging mas malala, at ngayon ay may mga bakas ng dugo na natitira sa lupa, na parang may isang mabangis na hayop na gumagala sa gabi. Si Aling Teresita ay nanatiling abala sa kanyang mga gamot, ngunit ang kanyang mukha ay nagsimulang maging mas payat, na parang ang kanyang katawan ay unti-unting nauubos. Siya ay madalas na makita sa gabi na naglalakad patungo sa gubat na may hawak na basket na puno ng mga bagay na hindi ko makita ng malinaw. Si Luisa, ang kanyang anak, ay nagsimulang maging mas malayo,
na hindi na nakikipag-usap sa mga kapitbahay tulad ng dati. Ang kanyang balat ay naging mas maputla at ang kanyang mga mata ay parang may apoy na nakatago sa likod ng kanyang mga tingin. Si Pedro, ang asawa niya, ay bumabalik mula sa ilog na may mga sugat sa kanyang mga kamay na sinasabi niyang galing sa mga isda. Ngunit ang mga sugat ay parang gawa ng mga kuko na masyadong matatalim. Si Tomas, ang bata, ay nagsimulang maging mas tahimik na parang may mabigat na lihim na kanyang daladala. Isang gabi, habang ako ay nagbabantay sa bukid, nakarinig ako ng isang mahinang ingay mula sa malayong gubat. Ito ay parang isang pagaspas ng mga pakpak na sinusundan ng isang mahabang ungol na nagpapakilabot sa aking balahibo. Tumayo ako ng dahan-dahan habang hawak ang aking itak at sumilip sa kadiliman. Sa malayo, nakita ko ang isang anino na parang isang malaking ibon na lumilipad pababa. Ngunit sa paglapag nito, ito ay naging anyo ng isang tao. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis na iniisip kong ito ay isang ilusyon lamang ng gabi. Sa mga sumunod na araw, ang mga kwento sa nayon ay nagsimulang maging mas lantaran na may mga matatanda na nagbabanggit ng mga lumang alamat tungkol sa mga nilalang na kumakain ng laman ng tao. Nagsimula akong magsaliksik sa aking sarili sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga lumang aklat na naiwan ng aking lolo. Puno ito ng mga kwento tungkol sa mga aswang sa Hilagang Luzon. Ang mga pahina ay dilaw na dahil sa panahon. At ang mga salita ay naglalahad ng mga katakot-takot na detalyadong mga babaeng nagbabago ng anyo tuwing gabi. Lumilipad ang mga ito gamit ang kanilang mga pakpak at kumakain ng mga hindi pa isinisilang na bata o mga lamang loob ng tao. Ang aking isipan ay nagsimulang magkonekta ng mga bagay. Ang amoy ng dugo, ang nawawalang hayop, at ang kakaibang ugali ng pamilya ni Aling Teresita. Si Luisa ay posibleng ang sentro nila na may anyo na nagbabago kapag sumasapit ang gabi. Sa pagpapatuloy ng aking pagmamasid, nakita ko si Luisa isang hapon na naglalakad patungo sa ilog na may mukhang puno ng gutom. Siya ay tumigil sa isang liblib na lugar at doon ay nagsimulang maghukay ng lupa na para bang naghahanap ng isang bagay na nakatago. Ako naman ay sumunod ng palihim, nagtatago sa likod ng mga puno at nakita ko siyang kumain ng isang bagay na mukhang hilaw na laman. Ang aking tiyan ay nabaligtad, ngunit ako'y nanatiling tahimik. Iniisip ko ang susunod na hakbang. Ang nayon ay nagsimulang maging lugar ng mga panaginip na masama na ang bawat gabi ay nagdadala ng bagong takot. Ang mga bituin sa langit ng Ilocos ay parang mga saksi sa mga lihim na ito. At ang hangin ay nagiging mas malamig na parang nagbababala sa darating na trahedya. Habang lumilipas ang mga linggo, ang mga pangyayari ay nagsimulang maging mas malapit sa aking buhay. Isang gabi, ang aking sariling manok ay nawala. At sa umaga ay nakita ko ang mga bakas ng paa na parang hindi sa hayop. Ako'y nagsimulang maghanda. Naglagay ako ng mga bawang at asin sa paligid ng aking bahay na ayon sa mga alamat ay nakakapigil sa mga aswang.
Si Aling Teresita ay nagsimulang maging mas aktibo. Nagbibigay ng mga gamot sa may mga sakit. Ngunit ang mga pasyente ay nagsisimulang maging mas mahina sa halip na gumaling. Si Pedro ay nagsimulang maging mas agresibo na madalas na nawawala sa gabi. Si Tomas naman ay nanatiling inosente. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang may alam na hindi niya sinasabi. Ang aking karanasan ay nagsimulang maging personal na ang bawat hakbang sa gabi ay puno ng panganib. Ito ang panahon ng lumalaking anino kung saan ang takot ay nagsimulang kumain ng aming mga kaluluwa. Sa gitna ng madilim na gabi, kung saan ang buwan ay nagliwanag na parang isang malaking mata na nagmamasid sa lahat, ang mga lihim ay nagsimulang lumabas sa kanilang mga taguan. Ako ay nagsimulang maging mas matapang, na handang harapin ang hindi alam upang protektahan ang aking nayon. Ang mga bukid ay naging lugar ng mga anino na gumagalaw, at ang ilog ay parang may buhay na naghihintay sa mga biktima. Sa isang partikular na gabi, na ang hangin ay tahimik na walang kahit isang dahon na gumagalaw, ako ay nagpasya na sundan si Luisa patungo sa kagubatan. Habang ako'y naglalakad sa madilim na landas, ang aking mga hakbang ay maingat upang hindi maging sanhi ng ingay. Si Luisa ay nakita kong lumabas mula sa kanilang bahay na may anyo na parang normal na tao. Ngunit ang kanyang lakad ay mabilis at walang tunog. Siya ay pumunta sa isang liblib na lugar sa gubat, kung saan ang mga puno ay siksik at ang liwanag ng buwan ay halos hindi makapasok. Doon sa gitna ng isang clearing, siya ay nagsimulang magbago. Ang kanyang katawan ay nagsimulang maghiwalay, na ang itaas na bahagi ay lumulutang sa hangin habang ang ibabang bahagi naman ay nananatili sa lupa. Ang kanyang mukha ay naging mas matalim na may mga ngipin na parang sa hayop, at ang kanyang mga mata ay kumikinang na kulay pula sa dilim. Ang aking puso ay halos huminto sa aking naramdamang takot. Ngunit ako ay nanatiling nakatago at nagmamasid sa kanyang mga galaw. Ang anyo ni Luisa ngayon ay isa ng buong aswang. Lumilipad pa itaas gamit ang kanyang mga pakpak na parang sa paniki, at nawala ito sa kadiliman. Dali-dali akong bumalik sa nayon, iniisip ang susunod na hakbang. Sa mga sumunod na araw, ang mga pag-atake ay nagsimulang maging mas malala, na may isang bata sa nayon na nagsimulang maging mahina ng walang dahilan, na parang ang kanyang lakas ay nasisipsip sa gabi. Si Aling Teresita ay nagsimulang maging mas kahina-hinala. Ang kanyang mga gamot ay tila may epekto na nagpapahina sa mga tao. Ako naman ay nagsimulang magtipon ng ebidensya, naghanap ng mga baka sa kanilang bahay. Isang hapon, habang sila ay wala, pumasok ako ng palihim at nakita ang isang silid na puno ng mga garapon na may kakaibang laman, na parang mga organo ng hayop at tao. Ang amoy ay nakakasuka, at ang mga dingding ay may mga guhit na parang mga simbolo ng sinaunang ritual. Maya-maya pa'y bumalik si Pedro ng maaga at ako'y halos mahuli. Ngunit ako ay nakatakas ng walang bakas. Sa pagpapatuloy ng gabi, ang buong nayon ay nagsimulang maging alerto, na ang mga tao ay nagsisimulang magbantay sa isa't isa.
si Tomas ay nagsimulang maging mas malapit sa akin na parang may gustong ibahagi. Pero ang kanyang takot ay nagpipigil sa kanya. Ako ay nagsimulang magplano ng isang paraan upang harapin ang mga aswang na naghahanda ng mga sandata na ayon sa alamat ay epektibo. Mga bawang, asin at isang matalas na itak na binasbasa ng tubig na banal. Ang mga bundok sa paligid ng Ilocos ay parang mga saksi sa aking paghahanda. At ang dagat ay nagdadala ng mga alon na parang nagbababala sa darating na laban. Pagsapit ng gabi, na ang buwan ay bilog na bilog, si Luisa ay muling lumabas. At ako naman ay sumunod ng may determinasyon. Pagdating sa gubat, siya ay nagbagong muli at sa pagkakataong ito, ako ay lumabas mula sa aking taguan. Ang kanyang anyo ay nakakatakot, pero nanatili akong matatag. Hawak ang aking mga sandata. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas na parang ang kalikasan mismo ay nakikilahok sa laban. Maya-maya pa, lumipad si Luisa patungo sa akin. Pero ang asin na aking inihagis ay nagdulot sa kanyang pag-ungol sa sobrang sakit na kanyang naramdaman. Ang laban ay nagsimulang maging matindi na ang kanyang mga kuko ay sumusubok na abutin ako, pero nasasalag ko ito sa pamamagitan ng aking itak. Sa gitna ng aming labanan, si Aling Teresita at si Pedro ay dumating. Nagpakita ng kanilang tunay na anyo. Ang buong pamilya ay nasa anyo na ng pagiging aswang. At sila'y naninirahan sa nayon upang maghanap ng mga biktima. Pero si Tomas ay nanatiling normal, na parang ang kanyang dugo ay hindi pa nahahawa. Ang laban ay nagsimulang maging isang kaguluhan ng mga anino at liwanag, na ang bawat galaw ay puno ng panganib. Sa patuloy ng aming paglalaban ay nasukatan ako, pero ang aking determinasyon ay nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Ang gubat ay naging lugar ng isang epikong laban kung saan ang mga lihim ay nagsimulang maging lantad. Sa huli ay napuruhan ko si Luisa at sila'y nakiusap at nangako na aalis sa aming bayan at hindi na babalik kailanman. Magmula noon ay naging mapayapa ang aming pamumuhay sa araw-araw. Wala nang mga takot sa gabi. Wala nang nagkakasakit. At wala na ring mga hayop na nawawala tuwing gabi. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabasa nito, Kuya Chris, at sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Elias, ang inyong kaistorya. Mapagpalang araw po, Kuya Chris, at sa lahat ng inyong tagapakinig. May nais po sana akong ibahaging kwento sa inyo. Sana po ay inyo ding mabasa. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Renato. Naninirahan sa bayan ng Sibalom, Antique, kung saan kami ay namumuhay ng payapa. At kung saan ang mga punong kahoy ay lumalago ng sagana at ang ilog ay patuloy na dumadaloy. Subalit sa kabila ng katahimikang iyon, naganap ang mga pangyayaring hindi ko malilimutan. Sa bayan ng Sibalom, Antique, kung saan ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa umaga at ang gabi ay dumarating ng may mabigat na katahimikan,
Ako ay lumaki sa isang simpleng buhay. Ang aming baryo ay matatagpuan sa paanan ng isang mataas na bundok na tinatawag na bundok Madyas, kung saan ang mga matatandang puno ay parang mga bantay na nagbabantay sa mga lihim ng nakaraan. Ako ay isang magsasaka na nagtatanim ng palay at mais sa aming maliliit na bukid. At sa araw-araw na gawain, ang buhay ay tila payapa at walang kakaiba. Ngunit sa Antique, lalo na sa mga liblib na lugar tulad ng Sibalom, ang mga kwento tungkol sa mga nilalang ng gabi ay laging naririnig sa mga pagtitipon sa ilalim ng buwan. Nung ako ay nasa edad na 25, ang aming komunidad ay nagsimulang makaranas ng mga kakaibang pangyayari na unti-unting nagdulot ng takot sa bawat tahanan. Ang mga hayop sa aming bukid ay nagsimulang mawala nang walang bakas. At ang mga bakas ng paa na natitira sa lupa ay hindi katulad ng sa ordinaryong hayop o tao. Ito ay parang mga paa ng isang malaking ibon na may matutulis na kuko. Nagiiwan ito ng malalim na uka sa basang lupa pagkatapos ng ulan. Sa unay inakala namin na ito ay gawa ng mga ligaw na aso o kung anumang mabangis na hayop. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang mga pangyayari ay nagsimulang maging mas nakababahala. Isang gabi, habang ako'y naglalakad pa uwi mula sa bukid, ang hangin ay biglang naging malamig, kahit na ang panahon ay tag-init. Ang mga dahon sa mga puno ay nagsimulang gumalaw ng walang hangin. At sa malayo, narinig ko ang isang mahinang tunog na parang isang mahabang huni na nagmumula sa tuktok ng bundok. Ito ay hindi katulad ng huni ng ibon o ng hangin. Ito ay parang isang tawag na puno ng lungkot at gutom. Sa oras na iyon, naalala ko ang mga kwento ng aking lola tungkol sa mga aswang na naninirahan sa mga liblib na lugar ng Antique, na nagpapalit anyo sa gabi upang manghuli ng kanilang biktima. Subalit bilang isang lalaking nagsusumikap para sa pamilya, sinikap kong iwaksi ang mga ito sa aking isipan. Sa sumunod na mga linggo, ang mga alingaw-ngaw sa baryo ay nagsimulang lumakas. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magsara ng mga bintana ng napakaaga. At ang mga bata ay hindi na pinapayagang maglaro sa labas pagkatapos ng dapit hapon. Ako naman, bilang isang mag-isa nang naninirahan sa isang maliit na bahay na gawa sa kawayan at nipa, ay nagsimulang maging mas maingat sa aking mga gawain. Isang umaga, habang ako ay nagtatrabaho sa bukid, natagpuan ko ang isang patay na manok na walang lamang loob, na parang ang mga organo nito ay maingat na inalis ng walang bakas ng dugo. Ito ay isang senyales na hindi maaaring gawa ng ordinaryong hayop, dahil ang mga sugat ay malinis at walang bakas ng pakikipaglaban. Habang lumalalim ang aking pag-iisip tungkol sa mga ito, nagsimulang magbalik ang mga alaala ng aking pagkabata sa Sibalom. Noong kasi ako ay bata pa, ang mga matatanda ay madalas na nagkukwento tungkol sa mga aswang na nagpapalit anyo bilang mga ordinaryong tao sa araw, subalit sa gabi, sila ay nagiging mga halimaw na may malalaking pakpak at matutulis na ngipin. Sa Antique, lalo na sa mga lugar tulad ng aming baryo, ang mga kwentong ito ay hindi lamang alamat. Sila ay bahagi ng aming kultura at paniniwala. Ngunit sa panahong yon,
Ako ay nagsimulang magduda kung ang mga ito ay totoo nga ba o bunga lamang ng takot at imahinasyon. Sa paglipas ng mga araw, ang mga pangyayari ay nagsimulang maging mas personal. Isang gabi, habang ako ay natutulog sa aking bahay, nagising ako sa isang kakaibang tunog sa ilalim ng sahig. Ito ay parang isang pagkakalmot na dahan-dahan. Nagmumula ito sa lupa mismo. Bumangon ako at naghanap ng ilaw. Ngunit ang buwan lamang ang nagbigay ng liwanag sa pamamagitan ng mga siwang sa dingding. Sa labas, ang mga puno ay tahimik at ang baryo ay natutulog ng payapa. Ngunit ang tunog ay patuloy, na parang may isang bagay na naguhukay patungo sa akin. Ito ay ang simula ng aking tunay na pakikipagsagupa sa mga anino ng gabi. Habang ako'y nagpapatuloy sa aking buhay, nagsimulang magbago ang kapaligiran sa Sibalong. Ang mga ibon ay hindi na tila kumakanta sa umaga at ang mga hayop sa gubat ay nagsimulang maging mas maingay sa gabi. Ako'y nagsimulang maghanap ng mga paraan upang maprotektahan ang aking sarili. Tulad na lamang ng paglalagay ng bawang at asin sa paligid ng bahay, na ayon sa mga matatanda ay nakakataboy ito sa mga aswang. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang pakiramdam ng pagiging sinusundan ay hindi nawawala. Sa bawat pagdaan ko sa bukid, parang may mga mata na nakatingin mula sa malayong kagubatan. Nang sumapit ulit ang gabi, isang madilim na gabi, nang ang ulan ay bumubuhos ng malakas, ang unang tunay na engkwentro ay naganap. Habang ako'y naglalakad pa uwi mula sa isang pagtitipon sa baryo, nakita ko ang isang anino na gumagalaw sa gilid ng daan. Ito ay hindi katulad ng tao. Matangkad ito at payat na may mga pakpak na bahagyang nakabuka. Ang amoy ng dugo ay sumama sa hangin at ang aking puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Sa paglipas ng mga araw, ang mga pangyayari ay nagsimulang maging mas matindi at hindi maaaring baliwalain. Pagkatapos ng unang engkwentro sa anino sa gilid ng daan, ako'y nagsimulang maging mas maingat sa bawat galaw ko. Ang baryo namin ay nagsimulang maging isang lugar ng takot, kung saan ang mga tao ay nagsasara ng mga pinto ng maaga at ang mga kwento tungkol sa mga nawawalang hayop ay nagsimulang maging mga kwento tungkol sa mga nawawalang tao. Ang mga bundok sa Antique at gubat ay puno ng mga lihim, at sa panahong iyon, ang mga ito ay nagsimulang lumabas sa liwanag ng buwan. Isang umaga, habang ako'y nagtatrabaho sa bukid, natagpuan ko ang isang bakas ng paa na mas malaki kaysa sa karaniwan. At may naamoy ako na parang nabubulok na laman. Ito'y nagdulot sa akin ng matinding takot. Dahil ito ay katulad ng mga inilarawan sa mga lumang kwento ng mga matatanda. Nagsimula akong magsaliksik. Binasa ko ang mga lumang aklat na iniwan ng aking lolo tungkol sa folklore ng Antique. Habang lumalalim ang aking pag-unawa, nagsimulang magbalik ang mga alaala ng mga nawawalang kapitbahay. Isang matandang babae mula sa kalapit na baryo ay biglang nawala at ang kanyang bahay ay natagpuan na may mga bakas na pakikipaglaban. Ngunit walang dugo o katawan.
Ito ay nagdulot ng alingaw sa buong Sibalong. At ang mga tao ay nagsimulang magtipon upang talakayin ang posibleng presensya ng aswang. Ako naman, bilang isang taong naninirahan ng mag-isa, ay nagsimulang maglagay ng mga bitag sa paligid ng aking tahanan, tulad ng mga matutulis na kahoy at mga garapon ng asin. Sa isang gabi na puno ng ulap sa kalangitan, ang tunog sa ilalim ng sahig ay bumalik ng mas malakas. Ito ay parang isang paghuhukay ng dahan-dahan. Nagmumula ito sa pinakailalim ng lupa. Bumangon ako at naghanap ng sandigan. Ngunit ang takot ay naging mas matindi. Sa labas, ang mga puno ay gumagalaw ng kakaiba. At ang hangin ay may halong amoy ng dugo at pawis. Ito ay ang oras na nagsimulang maging malinaw sa akin na ang aswang ay hindi lamang alamat. Ito ay isang katotohanan na naninirahan sa aming lupain. Habang ipinagpapatuloy ko ang aking imbestigasyon, natuklasan ko ang isang lihim na lugar sa gubat sa Sibalong, kung saan ang mga puno ay matatanda at ang lupa ay puno ng mga buto ng hayop. Ito ay isang lugar na iniiwasan ng mga tao. Dahil ayon sa mga kwento, ito ay tirahan ng mga aswang. Sa aking pagbisita doon, nakita ko ang mga bakas ng pakikipaglaban at mga labi na parang inalis ang mga organo ng maingat. Ito ay nagdulot sa akin ng isang matinding pagnanasa na alamin ang katotohanan. Sa mga sumunod na araw, ang mga pangyayari ay nagsimulang maging mas madalas. Isang gabi, habang ako'y naglalakad sa gubat, narinig ko ang isang mahabang sigaw na nagmumula sa malayo. Ito ay hindi katulad ng sigaw ng tao. Ito'y parang isang hayop na nagdurusa. Sinundan ko kung saan nanggagaling ang tunog at sa pinakagitna ng kagubatan, nakita ko ang isang figura na nagpapalit ng anyo. Mula sa isang babae patungo sa isang halimaw na may pakpak. Ito ay ang unang malinaw na patunay na ang aswang ay totoo sa Antique. Habang lumalalim ang gabi, ang aking buhay ay nagsimulang maging isang serye ng mga pag-iingat. Ako ay nagsimulang magdala ng mga sandigan tulad ng krus at bawang saan man ako pumunta. At ang aking tahanan ay naging isang kuta laban sa mga anino. Ngunit ang aswang ay matalino. Matapos kong makita ang figura sa gubat, ako ay nagsimulang magplano ng isang paraan upang harapin ang aswang. Ang baryo ay nagsimulang maging isang lugar ng matinding takot kung saan ang mga tao ay hindi na lumalabas ng tahanan. Ang kabundukan sa Antique ay nagsimulang maging saksi sa mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Isang araw habang ako'y naghahanap ng mga karagdagang ebidensya, natagpuan ko ang isang lumang kuweba sa paanan ng bundok. Puno ito ng mga labi at mga bagay na nagmula sa mga nawawalang tao. Ito ay isang lugar na puno ng amoy ng kamatayan. At ang mga pader ay may mga guhit na naglalarawan sa mga halimaw. Ito ay nagdudulot sa akin ng isang matinding determinasyon na wakasan ang takot na ito. Sa gabing iyon, ang aswang ay lumapit ng mas malapit sa aking tahanan. Ang tunog na naririnig ko sa ilalim ng sahig ay naging mas malakas at ang hangin ay puno ng amoy ng dugo.
Bumangon ako at naghanda na may hawak na matulis na kahoy at asin. Sa labas, ang figura ay lumitaw mula sa anino. Nagpapakita ng kanyang tunay na anyo. Isang nilalang na may matutulis na ngipin at malalaking pakpak. Habang ako'y naghahanda para sa pagharap, ang aking isipan ay puno ng mga alaala ng aking pamilya at baryo. Ito ay isang laban, hindi lamang para sa akin, kundi para sa buong Sibalom. Ang aswang ay gumalaw ng mabilis, ngunit ang aking paghahanda ay nagbigay sa akin ng lakas. Ang paghaharap na iyon ay nagsimulang magbigay ng resolution. Pagkatapos ng engkwentro, ang aswang ay natalo sa pamamagitan ng asin at bawang. At ang baryo ay nagsimulang magbalik sa kapayapaan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbabasa nito at sa lahat ng mga nakinig sa inyong programa. Hello po Kuya Chris. Magandang araw po sa inyo at sa mga listeners na palaging nakasubaybay sa inyong channel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rufino. Nakatira po ako sa isang probinsya rito sa Bicol. 55 anyos na sa ngayon at may asawa at anak na. Nangyari po ang kwentong ibabahagi ko sa inyo noong taong 1988. Dito lang din sa aming probinsya sa Bicol. 21 anyos pa lang ako nang mangyari ang mga kaganapang hindi ko makakalimutan. Sa naaalala ko, isang araw noon ay pumunta ako sa kapitbahay namin para bumili ng biik. Pero hindi na pala ito binebenta sa kadahilan ng papalakihin nila ito. Kaya sinabihan ako ng kapitbahay namin nasubukan ko raw kina Berto kasi nag-aalaga raw ito ng mga baboy at baka may mga biik din. Sa araw ding iyon ay pumunta ako sa bahay nila. Wala naman silang aso kaya tumuloy na lang ako sa kanila. Nakita kong nakasarado ang kanilang pintuan kaya naisip ko noon na baka umalis sila. Kaya naglibot-libot ako para hanapin ang kulungan ng kanilang mga alagang baboy. Pero una kong nakita ang kanilang bodega. Habang papalapit ako rito, ay may naaamoy akong nakakasulasok na amoy. Para itong patay na daga o nabubulok na laman. Kaya naman mabilis akong umalis at nagtungo sa likuran ng bodega. Doon ko rin nakita ang kulungan ng baboy. Nakatayo lang ako noon nang biglang may nagsalita sa aking likuran. Asawa pala ito ni Berto at nakakunot ang noo at masama itong nakatingin sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Aling Juana. Itong si Aling Juana ay nasa 40 pataas na ang edad niya at medyo weirdo rin kung magsalita. Tsaka habang kausap ko siya noon, ay hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Sinabi ko sa kanya na gusto kong bilhin ang mga biik niya, pero hindi raw niya ito binebenta. Kaya umalis na lang ako, at sa huling pagkakataon ay muli kong nilingon ang kanilang bahay. Ngunit nakita ko si Aling Juana na nanlilisik ang mga mata. Nagmadali ako nung umuwi sa bahay dahil sa naramdaman kong takot. Sa sumunod na araw nun, Kuya Chris, ay mas lalo akong nagtaka kasi halos araw-araw may dalang mga lamang loob itong si Berto. Napapaisip ako kung saan kaya niya ito nakuha kasi kung sahod lang ang pagbabasehan ay hindi ito sapat para pambili ng ganun karaming mga lamang loob. Bago ko po makalimutan, ay isa nga po palang embalsamador ang trabaho nitong si Berto. Hindi naman sa nag-iisip ako ng masama.
Sadyang na-curious lang ako sa bagay na yon. Ayon din sa kakilala kong kasamahan ni Berto sa punerarya, palagi raw dinuguan ang ulam nito at hindi rin daw niya ito nakitang bumili o nag-ulam ng gulay. Pero binaliwala lang daw niya iyon dahil may babuyan at manukan naman sila Berto. Hindi talaga ako mapakali noon, Kuya Chris. Kaya naisipan kong manmanan ang kilos ng mag-asawa. Ito na nga po. Pagdarating ko sa kanilang bahay, ay dumiretso ako sa likuran at doon nagtago. Sumilip ako sa siwang at nakita ko si Aling Juana na nagluluto sa kanilang kusina. Habang pinagmamasdan ko siya, ay laking gulat ko dahil bigla itong lumingon sa aking direksyon at ngumiti ng nakakaloko. Pagkatapos nun, mas lalo pang kumabog ang aking dibdib nang makita kong papalapit siya sa dingding kung saan ako nakasilip. Labis akong nagtaka nun kung bakit niya alam na nandun ako. Tsaka sinabi rin niyang may naaamoy daw siyang sariwang dugo at natatakam daw siyang tikman ito. Bago pa siya muling tumalikod ay sinabi pa niyang sa susunod na araw na lang daw niya ito kakatayin. Tapos ay bigla na lang siyang humalakhak. Dahil sa labis na takot at kaba, ay nagmamadali akong umuwi sa bahay. Hindi ko sinabi sa asawa ko ang ginawa ko noon dahil ayokong mag-alala siya sa akin. Pero dahil nga sa narinig ko kay Aling Juana, mas lalo lang akong nanghinala sa kanila. Para bang hindi sila ordinaryong mga tao. Sa sumunod na araw, ay si Berto naman ang sinundan ko sa kanyang pag-uwi. Pero sa pagkakataong ito ay todo ingat ako. Malakas talaga kasi ang kutob ko nun na may lihim ang mag-asawa. May daladalang plastic noon si Berto at ang laman nito ay mga lamang loob. Todo ingat ako sa paghakbang para hindi niya malaman na may sumusunod sa kanya. Pakubli-kubli ako sa mga kahoy para lang hindi niya ako makita. Pero habang tumatagal, para bang nahalata na niyang sinusundan ko siya. Pagkatapos nun ay nagulat na lang ako dahil bigla siyang lumingon. Mabuti na lang at mabilis akong nakadapa sa malagong damuhan. Dahil kung hindi, ay baka nakita niya ako. Matagal-tagal din akong nakadapa sa damuhan bago muling naglakad si Berto patungo sa kanila. Ilang minutong lakaran ay nakita ko ang bahay nila. Nakapasok na rin si Berto sa loob at dinig kong sinabi nito sa asawa niya na may sumusunod sa kanya. Pagkatapos ay sinabi pa nitong sabik na raw silang makakain ng sariwang laman at makainom ng dugo. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay nagtawanan ang dalawa. Pagkatapos nagsalita naman si Aling Juana at sinabing hindi na raw nila pauuwiin ang taong sumusunod kay Berto, bagkus ay idadagdag daw ito sa kanilang hapunan. At alam daw nila kung saan ito nagtatago. Nang marinig ko ang lahat ng iyon, ay sobra akong kinabahan at nakaramdam ng takot. Alam ko kasi ng time na iyon na ako ang pinariringgan nila. Kaya naman tahimik akong umalis at nagkunwaring wala akong nalalaman tungkol sa mag-asawa. Pero bago pa man ako umalis, ay narinig ko ang sinabi ng lalaki na mas mabuti pa raw kung aalis na ako at huwag nang babalik sa teritoryo nila. Baka magbago pa ang kanilang isipan at gawin nila akong hapunan. At saka trespassing din daw ang ginawa ko. Kung papatayin daw niya ako ng sandaling iyon ay magagawa niya dahil lupa niya iyon. At wag din daw akong magkakamaling ikalat ang mga nalaman ko dahil babalikan daw niya ako. Kaya naman tumakbo ako noon nang hindi lumilingon. Labis ang takot na nararamdaman ko ng time na iyon. At nasabi ko rin sa sarili ko na hindi ko na ulit gagawin pa ang ginawa ko.
Buong araw ay wala akong ganang kumain. Hindi kasi mawala-wala sa isipan ko ang tagpong yon. Kinabukasan ay namatay ang albularyo naming kapitbahay. Dala na rin sa katandaan at sabi ng anak nitong si Rito, ipapabalsama raw nila ito at iuuwi rin pagkatapos. At ang naatasang bumalsamar sa namatay nun ay si Berto. Kaya naisipan kong ibunyag ang aking nasaksihan at nalaman tungkol kina Berto at Aling Juana. Pero may hinala na pala itong si Rito na may kakaiba kay Berto. May plano rin pala si Rito, Kuya Chris, kung bakit si Berto ang gusto nitong magbalsama sa kanyang tatay upang mabuko ang mga gawaing matagal na nitong itinatago. Pumasok kami sa loob ng morgue nun at doon nga nakita namin si Berto na kinuha ang mga lamang loob at palihim na isinilid ito sa plastik. Galit ang rumihistro sa mukha ni Rito dahil sa kahayupang ginawa nito sa kanyang tatay. Nang makita nitong papalapit kami sa kanya ay dali-daling tumakas si Berto. Tumakbo ito sa exit door sa likurang bahagi ng morgue. Dala ang mga lamang loob. Hinabol namin nun si Berto pero hindi na namin ito nakita pa maliban na lang doon sa isang pusang itim na pumasok sa loob ng kakahuyan. Ang nasa isipan ko noon, baka umuwi ito sa kanilang bahay para ipaalam sa kanyang asawa ang nangyari at maaari ring nagplano na ang mga itong tumakas. Kaya naman pinuntahan naming dalawa ni Rito ang bahay ng mag-asawa pero wala nang tao pa roon. Pero ang nakapagbaligtad ng aming sikmura ay ang dugo na nagkalat sa loob ng kanilang bahay. Tingin ko ay bago pa lang ito. Amoy bulok na bangkay din ang amoy ng bahay nila. Sobrang nakakadiri talagang tingnan na kung sino man ang papasok doon ay hindi talaga kakayanin. Pati sa bodega ay tiningnan din namin ito. Nang buksan namin iyon ay tumambad sa aming harapan ng mga drum na may mga lamang loob at napakasangsang ng amoy. Napasuka ulit ako dahil hindi ko nakayanan ng amoy ng nabubulok na laman. Nang hindi namin sila makita, ay bumalik kami sa morgue at ipinaalam sa mga otoridad ang tungkol sa mga pangyayari at sa bahay nila Berto. Sila mismo ang nakakita na wala ng mga lamang loob ang iba pang mga bangkay na naroon. Nang malaman ito ng may-ari ng morgue, ay kaagad nila itong inaksyonan. Tumulong na rin sa paghahanap ang mga pulis, pero katulad namin ay nabigulang sila sa paghahanap. Ang kaganapang iyon ay mabilis na kumalat sa buong baryo at doon na naglabasan ng mga tsismis na ang mag-asawa raw ay mga aswang. Tsaka nalaman din namin na medyo bago pa lang daw sila sa probinsya namin. Marami ang nagpasalamat dahil nahinto na ang kahayupang ginagawa ng mag-asawa. May sabi-sabi rin na baka may kinalaman ng mga ito sa pagkawala at pagkamatay ng mga hayop sa baryo. Makalipas ang ilang buwan, mula nang tumakas ang mag-asawa, ay bumalik na sa dati ang lahat. Binuksan na rin ulit ang punerarya at kinuha ako ng may-ari bilang tagabantay ng punerarya nila. Naging gwardya ako sa nasabing punerarya. Kahit ilang buwan na akong nagtatrabaho dito, ay hindi pa rin maalis ang takot na namumutawi sa aking dibdib sa tuwing papasok ako sa loob ng punerarya. Naaalala ko lagi ang mga lamang loob na kinukubkob ni Mang Berto doon sa loob. Tuwing maaalala ko ito, ay talagang kinikilabutan pa rin ako, Kuya Chris. Ngunit kalaunan ay nakasanayan ko na at hindi na pinansin pa ang mga bagay na yon. Ngunit hindi ko po talaga malilimutan ang karanasang ito
na minsang nakatagpo ako ng mga totoong aswang dito sa baryo sa Bicol. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Ako si Rufino, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.